Aral po ng salita po ng Diyos at dahil po wala po tayong projector, so balik po tayo sa ating po mga Biblia. Sana po ay yung pag-aralan po natin, nasa storya po siya na story. So sana po ay sumasubaybayan niyo po sa inyo pong mga Biblia. So hilingan ko po na ang bawat isa ay tumayo at basahin po natin ang Genesis chapter 18. Mahaba po yung story po natin, kaya puputulin lamang po natin sa verse 23 hanggang 26. Genesis chapter 18, verse 23 hanggang 26. Yan. Sige po, kung nandiyan na po kayo, ay basahin po natin sabay-sabay. Handa, basa. Lumapit si Abraham at nagsabi, ang mga banal ba ay yung lilipulin kasama ng masama? Halimbawang may 50 banal sa loob ng bayan. Lilipulin mo ba at di mo papatawarin ang lugar na iyon, alang-alang sa 50 banal na nasa loob noon? Malayong gagawa ka ng ganito, na ang banal ay iyong papatayin kasama ng masama. Ano pat ang banal ay matutulad sa masama, malayong mangyari iyan. Di ba gagawa ng matuwid ang hukom ng buong mundo? Verse 26, at sinabi ng Panginoon, kung magkagayon ako, kung makatagpo ako sa Sodoma ng 50 banal sa loob ng bayan, papatawarin ko ang buong lugar na iyon, alang-alang sa kanila. Tayo po'y mag-pray. Ama, marami pong salamat sa pagkakataon na mag-aral ng inyo pong salita. Dalangin ko, Lord, na kayo pong maghanda sa aming pong mga puso at magbago, Panginoon, ng aming pong mga pag-iisip. Marami po sa amin ay pagod na, galing po sa trabaho, pero gisingin mo po kami, Panginoon, na mapakita po namin ang gising na pag-iisip at handa pong makinig sa inyo pong salita. Dalangin ko, Lord, na kayo pong magpala sa aming pong pag-aaral, maikling pag-aaral. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makupo na po tayo. Sinabi ko po maikli, maikling pag-aaral. Sana po, mapanindigan ko po yung sinabi ko. Sige po. May isa pong batang lalaki na kahit na sa kanyang murang edad ay mahilig po siyang magtanim ng iba't ibang klaseng mga halaman. Isang umaga sa kanyang pinagplanuhan, napag-isip-isipan niya na magtanim kaya siya ng niyog. Kahit na hindi siya masyadong pamilyar sa puno na yan, puno ng niyog. Diniligan niya ito, araw-araw, nilagyan ng pataba, at binantayan, nalagaan talaga. Pero wala pa rin tumubo, kasi po yung niyog ay isang halaman na sobrang tagal nang hihintayin para po tumubo po yan, isang puno. So tumubo na yung puno, naging maliit na puno na siya. Hihintay niya ulit, diniligan niya araw-araw, nilagyan niya ng pataba, kaso wala pa rin bunga. Hintay niya ulit, diniligan niya araw-araw, nilagyan niya ng pataba, inilagaan, binantayan, pero wala pa rin. Dahil po yung niyog po ay pinakamatagal na plants po yan, 6 to 10 years, bago po talaga maghitik yung mga bunga po niya. Dahil sa tagal ng kanyang pag-aantay, pagpupursige at pagkatyaga, napagod na siya at huminto. Pagkatapos ng 10 taon, hindi niya na nakita na yung puno na kanyang itinanim, sobrang tayog na, sobrang taas na. At sobrang dami na ng bunga. Hindi niya na yun natagpuan kasi siya ay huminto na. Alam niyo po mga kapatid, minsan ganyan din po tayo sa ating pong pananalangin. Marahil may pinagpipray ka, araw-araw pinagpipray mo yan, lumuluhod ka sa Panginoon, lumalapit na minsan may fasting pa, pero wala pa rin, ang tagal-tagal, wala pa rin. Kaya dahil sa tagal, marahil, ay nanlumo na yung puso, napag-isip-isipan mo na rin huminto. At sa likod ng aksyon na yun, minsan iniisip natin na, siguro hindi nakikinig ang Diyos sa ganitong klaseng panalangin. Kaya po, ang gusto po nating maging encouragement po sa atin ngayong pong gabi, ay ito po, dahil ang Diyos ay dinirinig ang ating pamamagitan para sa iba. Mga mananampalataya, mga believers,
magpakita ng malasakit sa iba sa pamamagitan ng pananalangin para sa kanila. Alam niyo po mga kapatid, dinidinig po ng Diyos ang ating pamamagitan para sa iba, intercession. Kaya po, magpakita po tayo ng malasakit po sa iba sa pamamagitan ng patuloy po nating pananalangin para sa kanila. Because God hears our intercession for others, believers show concern for others by praying for them. Minsan po dahil sa wala tayong motivation, humihinto. Diba? Meron akong nakita sa Facebook, talagang ang taba niya po, sobra. Hindi po ako body shamer Pero sobrang taba po niya. Siguro pwede nang ilagay dito sa pulpit yung niya. Pero ang ginawa niya ngayon taon, nag-commit siya. I think pang 60 days niya na. Nakita ko sa Facebook. Talagang siya, nag-diet. Biluin niyo po, 150 kilogram, nasa 130 plus na lang po siya. So talagang mabili yung pagpayat po niya. Pero dahil sa mga tao, sinasabihan siya, wala namang nagbabago sa'yo. Parang feeling niya minsan, hinto na lang, kain na lang siya lagi. Yung vlog niya po, puro pagkain Puro pagkain ng pagkain. Diba minsan, dahil wala tayong motivation, nang nangyayari po sa ating puso, hinto na lang tayo. Pero mga kapatid, dahil nakita po natin na yung Diyos po natin, dumidinig ng panalangin. Hindi lang po siya nakikinig, kundi po sumasagot po siya ng panalangin. Matiyaga po tayong mag-pray para sa iba. So ang ating pong title ay Mamagitan para sa iba. Intercede for others. Ang maikli pong ibig sabihin po ng salita pong intercede or intercession, prayer po ay panalangin po sa Diyos para sa kapakanan ng iba, on behalf of them. Yung magpipray tayo, hindi para humingi po tayo para sa ating sarili, kundi po para po sa ikabubuti at sa ikapapakinabang po ng iba. Lalo na specifically sa ating pong context, sa mga makasalanan po. Context po natin. Na dahil po sila, hindi po sila pinapakinggan ng Diyos kapag po lumalapit sila sa Panginoon, at sila po ay, ang Diyos din ay hindi nakikinig sa kanila, tayo po ang magpipray para sa kanila. We pray for them. Kaya po, yun po yung ating pong goal. Matutunan po natin na ipag-pray po ang iba. Matutunan po natin ng truths mamaya patungkol po dito sa intercession, prayer na ito. At makita po natin na, pangalawa, makita po natin sa paggawa po natin ito, pinapakita po natin na tayo po'y nagmamalasakit. May pusong, may compassion sa iba, gaya po ni Jesus Christ. At pangatlo po yung blessing sa huling-huli, Yung pangatlo po yung blessing sa huli, na makita po natin na ang Diyos po ay nakikinig. So, konting background lamang po. Tingnan po natin yung mga Bible po natin. Sa Genesis chapter 18, ito po ng mga panahon na dinalaw po ng Diyos si Abraham. Kasama po yung dalawang angel. At pagkatapos makita ang tatlong lalaki, sabi sa Bible, na nakatayo malapit sa kanya, inimbitahan niya ito. Inimbitahan niya ito sa kanyang tolda. Para po sila ay kumain at magpahinga. At ang nangyari po, pinaunlakan nga ng mga lalaki, at ganoon ang ginawa ni Abraham. Dali-dali po siya kumuha ng pagkain para sa kanila, gatas, kung ano pa mang hinanda niya. Ito rin po noong mga panahon na sinabi ng Panginoon kay Abraham, kinausap ng Panginoon na si Abraham na magkakaroon ka ng anak kay Sarah. Tapos po si Sarah, sabi ng Bible, nakikinig pala doon sa pintuan ng tolda. Doon po siya malapit sa pintuan. Natatawa sa kanyang sarili dahil nga matanda na sila at si Sarah po ay menopause na. Wala nang posibilidad para sa kanya na magkaanak. At alam po natin, very familiar story sa mga po ito sa mga favorite ko sa unang part ng Bible. Sabi ng Panginoon kay Abraham, bakit tumatawa si Sarah na sinasabi, tunay nga kaya akong manganak pa? Kahit matanda na ako. Tapos sabi ng Panginoon, I think verse 19 ito, verse 9 ito. Meron bang anumang bagay na napakahirap sa Panginoon? And then alam po natin yung ending, di ba? Nagdi-deny si Sarah na hindi naman ako tumatawa. So yun po yung pinanggalingan ng ating pong context. At yung ating pong unang verse na babasahin, verse 16. Yan.
So verse 16, tingin po tayo sa ating po mga Bible. Sorry po, wala po tayo dito sa harapan. Para sa mga nasa online, kailangan po natin magbukas din ng Bible. Pasensya na po kayo. Verse 16, tumindig mula roon. So mula po sa bahay sa tolda nila Abraham, tumindig mula roon ang mga lalaki at tumingin sa dakong Sodoma. At sinamahan sila ni Abraham upang hihatid sila sa daan. So yung tatlong lalaki, siyempre yung Panginoon, saka yung mga angel, sumama si Abraham sa kanila. At sinabi ng Panginoon, verse 17, ililihim ko ba kay Abraham ang aking gagawin? Ang gagawin po ng Panginoon dito ay ibabagsak niya na po yung parusa dahil sa sama po ng tao dito sa Sodoma at Gomora. Mamaya po makikita po natin yan. Pero makikita din po natin dito na yung Panginoon pinag-iisip-isipan niya. Siya mismo ang gumagawa ng sariling desisyon, ililihim ko ba kay Abraham yung aking gagawin? Verse 18, kalugtong po ng pagkatanong po ng Panginoon sa kanyang sarili at possible po na ito po yung isang mga dahilan kaya niya ginawa yung decision niya. Verse 18, yamang si Abraham ay magiging isang dakila at makapangyarihang bansa at ang lahat ng bansa sa lupa ay pagpapalain sa pamamagitan niya. Ang sagot niya ay nasa verse 19. Sabi ng verse 19, hindi. So, hindi daw ililihim ng Panginoon. Sapagkat siya'y aking pinili upang kanyang tagubilin ng kanyang mga anak at sambahayang pagkamatay niya na maingatan ang daan ng Panginoon sa pamamagitan ng paggawa ng kabanalan at kahatulan upang maibigay ng Panginoon kay Abraham ang ipinangako niya sa kanya. So, makikita na po natin dyan na ang Panginoon ang nagpasya ng kanyang sarili, sa kanyang sarili, kung ano ang gagawin po niya. Hindi siya pinilit o binago yung kanyang desisyon. Gumawa po siya ng kanyang sariling pag-iisip kung ilihim niya ba yung kanyang gagawin o hindi. First point po natin. Ang pamamagitan para sa iba, yung prayer po ng intercession, interceding for others, ay hindi po nagbabago sa isip at plano ng Diyos. Ang pamamagitan para sa iba ay hindi nagbabago sa isip at plano ng Diyos. Interceding for others does not change God's mind and plan. So kapag po tayo po ay lalapit sa Panginoon, mga kapatid, wala po tayo sana sa kaisipan na babaguhin ito ang desisyon ng Panginoon para sa akin. Hindi po ganun. Mamaya makikita po natin yung prayer ni Abraham. Kundi ang ginagawa po niya, umaapela po siya sa kung paano niya nakilala ang Panginoon. Of course, ang gagawin po ng Panginoon, maghahatid po siya ng judgment. Pero sinabi na Abraham, Panginoon, ikaw'y matuwid na Diyos. Ikaw'y mahabaging Diyos. Tunay na hindi mo gagawin yan. Kapag tinuloy po natin yung pagbabasa sa verse 20, sabihin sa atin ng Panginoon yung kanyang gagawin sa Sodoma at Gomora. Tingnan po natin yung Bible po natin, verse 20. Sinabi ng Panginoon, ang sigaw laban sa Sodoma at Gomora ay malakas. At sapagkat ang kasalanan nila ay napakasamang tao po ng mga tao dito sa Sodoma at Gomora. Kung titingnan po natin, hindi natin bubuksan, wala pa na tayong bubuksan. Sa Genesis 13:13, sabihin po sa atin kung gaano kasama yung mga tao po na ito. Ang mga tao nga sa Sodoma ay napakasama at makasalanan sa harapan ng Panginoon. Sobrang sama po ng lugar po na ito. Sa chapter 19, kapag po ililigtas na ng mga angels si Lot at yung kanyang pamilya, makikita po natin sobrang immoral ng lugar po na ito. Sabi po ng Genesis 19 verse 4, subalit bago sila nagsihiga, kasi po bumisita yung mga angel, pinatuloy ni Lot sa kanila, so matutulog na po sila. Ang mga lalaki ng lungsod, ang mga lalaki ng Sodoma, maging bata, matanda, lahat ng mga tao hanggang sa pinakahuling tao ay pumalibot sa bahay. Ano pong gusto nilang gawin? Verse 5, kanilang tinatawag si Lot. Saan naroroon ang mga lalaking dumating sa iyo ng gabing ito? Gusto nilang kuwain yung mga lalaki na dumating sa bahay ni Lot. Ilabas mo sila sa amin upang makilala namin sila. Sobrang immoral, violente at sobrang makasalanan po talaga. Kaya po sa verse 21, kung babalik po tayo sa Genesis 18, ito po yung sabi po ng Panginoon. At bababa ako ngayon at titingnan ko kung ginagawa nga nila ang ayon sa sigaw na dumating sa akin. At kung hindi ay aking malalaman.
Verse 22, at ang mga lalaki ay lumayo, yung mga lalaki, yung mga angel, pumunta na sila sa lungsod, nagtungo sa Sodoma, samantalang si Abraham ay nanatiling nakatayo sa harapan ng Panginoon. Yung mga susunod na verses po, makikita na natin yung binasa natin kanina, na nalaman na ni Abraham na yung gagawin pala ng Panginoon sa lugar na yon ay magpapataw po siya ng parusa para sa Sodoma at Gomora. Kaya ito po ang naging hakbang na ginawa ni Abraham, verse 23. Sabi po dyan sa Bible po natin, lumapit si Abraham at nagsabi, ang mga banal ba ay lilipulin kasama ng masama. Ito po yung request ni Abraham. Halimbawang may 50 sa loob ng bayan, lilipulin mo ba at di mo papatawarin ang lugar na yon alang-alang sa 50 banal na nasa loob noon? Sa susunod na verse, makikita po natin yung pamamanhik o paglapit sa Diyos ni Abraham na nakaugat po sa pagkakilala niya sa Panginoon. Verse 25, malayong gagawa ka ng ganito. So malayong paparusahan mo yung mga matuwid kasama ng mga masama. Na ang mga banal ay yung papatayin kasama ng masama. Ano pat ang banal ay makakatulad sa masama. Malayong mangyari yan. Nandun yung pagtitiwala niya sa Diyos. Di ba gagawa ng matuwid ang hukom ng buong mundo? Ang sagot ay, yes, gagawa talaga. Makikita natin dyan yung pagtitiwala ni Abraham sa kung sino ang Diyos at yung kanyang otoridad. Na yung Diyos po ay patas at matuwid at siya ay hukom ng buong mundo. Nagpapakita ito na nandun yung pagkilala ni Abraham sa otoridad ng Diyos bilang hukom at sa karakter ng Diyos bilang matuwid at mahabagin. Hindi niya binabago ang pag-iisip ng Diyos, kundi po umaapila po siya dun sa mga karakter ng Diyos na alam po ni Abraham. Kaya po ito po yung general idea ng intercession na hindi natin binabago ang isip ng Diyos kapag po lumalapit po tayo sa Kanya. Kundi po nakikiayon po tayo sa plano ng Diyos, sa gusto ng Diyos, sa kalooban po ng Diyos. At pinapanalangin po natin, kinikilala natin yung kanyang layunin, at pinapanalangin po natin yung ating po mga panalangin base sa kung sino ang Diyos. Kaya po, mga kapatid, first point po natin, ipanalangin po natin ang iba na may tamang kaisipan sa kung ano at sino po ang Diyos at kung ano po ang kanyang kalooban. Kasi po hindi naman po natin binabago ang desisyon ng Diyos. At desisyon niya kapag po nagpipray po tayo. Tayo po ay nakikiayon sa kanyang kalooban, ngunit umaapela po tayo sa kanyang katangian. Bilang siya ay matuwid at mahabagin. Ito po yung blessing po mga kapatid. Nung nag-aaral po ako dito, sa talata po na ito, na totoo po na ang Diyos ang pinakamay kontrol ng lahat at hawak niya ang lahat ng bagay. Pero po yung all-powerful na Diyos at in-control na Diyos ay matuwid din at mahabagin. Pwede naman niyang ilihim kay Abraham na yung kanyang gagawin, napaparusahan niya yung mga taga Sodoma at Gomora. Pero po mga kapatid, pinili ng Diyos na bigyan si Abraham ng pagkakataon para po umapila, humingi para sa mga taong kanyang paparusahan. Kaya po, makikita natin dyan na yung Diyos natin hindi lang po makapangyarihan na kayang gawin ng lahat, kundi po mahabagin din na pwede po nating malapitan. So, application po, manalangin po tayo o humingi po tayo sa Panginoon. Hindi lang po sa kung anong gusto nating gawin o hingin, kundi po batay po sa mga plano at pangako niya na makikita po natin sa Biblia. Huwag lang po tayong humingi sa Diyos para lumapit sa Diyos, sa parang waiter po yung Diyos, ano? Naalala ko, kumain kami sa Manginasal. Grabe po yung isa tumatawag, kanin! Di ba? Hindi po ganun yung Diyos, mga kapatid. We should consider kung ano po ang gusto ng Panginoon at plano ng Diyos. At pwede po tayong mag-request, umapila sa Kanya pong mga katangian. Yes, paparusahan ng Diyos yung mga makasalanan, pero ang Diyos din ay mabuti. Ang Diyos ay ayaw niya ang sino man ay mapahamak. Ang Diyos po ay matuwid at patas. Kaya po,
para po magawa natin ito, mga panalangin na ayon sa kalooban ng Diyos, dapat po ay kilala po natin ang Panginoon. Hindi po cliche na sabihin na dapat nag-aaral po tayo ng Bible. Lagi. Hindi lang po dapat tayo nagbabasa. Kundi po dapat ini-examine natin, tinitingnan natin, sinusuri natin yung mga katotohanan na sinasabi po ng Diyos. Kasi kung hindi po tayo mag-aaral, paano natin mauunawaan kung sino at ano ang kalooban ng Diyos? Kung hindi, paano tayo makapanalangin na naayon sa kanyang kalooban? So sana po lahat po dapat tayo may time na mag-aral. Kung minsan nabibend ng ating pong mga schedule, yung time for the Lord. Gumora. Balikan po natin verse 23. Ayan. Lumapit si Abraham at nagsabi, ang mga banal ba ay yung lilipulin kasama ng mga masama? Halimbawa, may 50 sa loob 50, sa loob ng bayan. Lilipulin mo pa ba at di mo papatawarin ang lugar na iyon alang-alang sa 50 banal na nasa loob noon? Tapos sa verse 26 to 30, mamaya babasahin din po natin, pero tatalunan po natin yung verse 25. Makikita po natin yung pagtugon ng Diyos, sasagot yung Panginoon. Pagkatapos makikita po natin yung paulit-ulit, back and forth na pamamagitan ni Abraham para sa kanila. So ito nga lang po, pag mabasa po natin mamaya, mapapansin nyo ito, nangungulit na si Abraham. Verse 26. At sinabi ng Panginoon, kung makatagpo ako sa Sodoma ng 50 banal sa loob ng bayan, papatawarin ko ang buong lugar na iyon alang-alang sa kanila. Verse 27. Makulit talaga tong si Abraham. Sumagot si Abraham at nagsabi, mangangaas akong magsalita, Panginoon, ako'y alabok at abo lamang. Ito po yung sinasabi po natin, nandun pa rin yung paggalang ni Abraham sa kung sino at anong plano na po ng Panginoon. Pero po, verse 28, ito po yung ginawa po niya. Kung sakaling magkulang ng 5 sa 50 banal, lilipulin mo pa ba ang buong bayan dahil sa 5 kulang? So 45. Makikita talaga natin dyan sa conversation, palitan ng conversation nila, na nandun talaga yung puso ni Abraham na mamagitan, na ilapit itong mga makasalanan na to sa Panginoon. Point number 2. Ang pamamagitan para sa iba ay pagpapakita ng malasakit sa kanila. Interceding for others is showing concern for them kahit sa mga makasalanan. Kung minsan po mga kapatid, kapag yung mga makasalanan paparusahan, parang ang saya-saya pa natin, kasi gumagawa tayo ng matuwid. Di ba? Parang ganun yung idea minsan. Pero po mga kapatid, gaya po ng pinakita sa atin ni Abraham, na yung patuloy po nating panalangin para sa iba, ay pagpapakita po yan ng laman ng ating pong puso. Kung talagang nagmamalasakit tayo para sa kanila. Verse 28, kung sakaling magkulang ng 5 sa 50, nilipulin mo pa ba ang buong bayan dahil sa kulang na 5? Dahil sa 5 kulang. Makikita natin yan yung patuloy na malasakit, pamamagitan sa mga tao ni Abraham. Nagpatuloy po siya. Kaya po yung prayer of intercession ay nagpapakita po sa atin ng laman ng ating pong puso. Kung talaga bang tayo po'y nahahabag at naaawa dahil sa kalagayan po ng iba. Na sila po hatulan, sila po mapapahamak. Sabi nung isang nabasa ko, ang taong malapit sa Diyos ay hindi lang agad nagagalak sa paghatol. Ang tunay na kabanalan ay may kasamang compassion, gaya po ni Jesus Christ. Si Jesus Christ talagang nandun yung habag niya at awa niya sa mga tao. Maski po yung mga sumakit sa Panginoon, maski po yung mga nagpako sa Panginoon sa krus, maski po yung mga pumalo sa Kanya, yung nagpabuhat sa Kanya ng malaking krus, anong sinabi niya sa Ama? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. So po, kapag nakita po tayo ng isang tao na punong-puno ng kasalanan, isang tao na in direction, puro kasalanan na lang sa buhay, ang dapat na response po natin, tugon po natin ay mahabag at ipanalangin po sila. At yes po, kahit po tayo po yung nagagawa ng kasalanan,
Kung minsan kapag tayo po yung nagagawa ng kasalanan, para tayong hindi na Christian kapag mag-react. Ano po? Hindi natin makita na kaluluwa din yun na naliligaw. Kaya nga siya nagkakasala kasi kailangan niya si Kristo. Minsan po ang tugon natin, minsan magalit, mainis. Valid naman po yun. Hindi ko po sinasabi na huwag tayong mainis. Pero po, naawa po ba tayo? Dahil alam natin na yung dulo nila kapahamakan. Application po. Patuloy po tayong mag-pray para sa kanila. Kahit po sila yung mga makasalanan. Sana po pinapanalangin po natin yung ating lungsod. Malabon, maski yung barangay na ating pong pinaglilingkuran, yung barangay Nyugan. Dahil po kapag tumingin ka sa kanila, punong-puno ng false teaching, punong-puno ng kasalanan, walang paghanap sa Panginoon, are we praying for them? Gawin din po, ano pong response po natin kapag napaparusahan po yung iba? Kapag nakikita po natin, kapag alam po natin na sila papunta sa kapahamakan, tatawa lang po ba tayo? Nagagalit? Sana po nahahabag din po tayo. Pwede po nating sukatin yung ating pong kabanalan, mga kapatid. Hindi lang sa mga bagay na ginagawa natin, iniisip natin, sinasabi natin, kundi sa mga bagay din na pinagpipray natin. Are we praying for them? Pupunta po sila ng impyerno, wapahamak sila. Nanalangin po ba tayo para sa mga taong hindi paligtas na maaari pong mapahamak sa impyerno? Kapag po pinagpatuloy po natin, bibilisan ko na lang po, sorry po. Kapag po tinuloy po natin yung pagbabasa po natin sa verse 28, makikita po natin yung tugon ng Diyos sa sinabi ni Abraham. At ito po yung blessing kapag po nagpapatuloy tayo sa ganitong klaseng panalangin. Tinutugon po tayo ng Panginoon. Verse 28, sa last part. At sinabi niya, hindi ko lilipulin kung makatagpo ako roon ng 45. Third point, ang pamamagitan para sa iba ay dinirinig po ng Diyos. Intercession for others is answered by God. Kapag po tinuloy pa po natin yan sa verse 29, makikita po natin yung sunod-sunod na palitan, pero sunod-sunod ding assurance, encouragement ng Panginoon na tutugon po siya. Verse 29, at siya'y muling nagsalita sa kanila at nagsabi, halimbawang may matagpo ang 40, so 40, 50, 45, 40. At sinabi niya, hindi ko gagawin alang-alang sa 40. Verse 30, pagkatapos ay sinabi niya, wag sanang magalit ang Panginoon at ako'y magasalita kung sakaling may matagpo ang doong 30. At sinabi niya, hindi ko gagawin kung makatagpo ako roon ng 30. Ulit-ulit, verse 31, at sinabi niya, ako'y mangangahas sa magsalita kung sakaling may matagpo ang doong 20, 20 na lang, grabe. At sinabi niya, hindi ko lilipulin alang-alang sa 20. Verse 32, at pagkatapos sinabi niya, wag magalit ang Panginoon at magsasalita na lamang akong minsan. Minsan, pero dami niya nang sinabi. Kung sakaling may matagpuan doong 10. At sinabi niya, hindi ko lilipulin alang-alang sa 10. Ito po yung blessing, mga kapatid. Kahit gaano pa po tayo lumapit sa Panginoon, patuloy na lumapit sa Panginoon, mangulit sa Panginoon, ang tugon ng Panginoon ay yes, tutugon po siya. Makikita po natin dyan yung na hindi pinutol ng Panginoon si Abraham. Sagit lang, kasi paulit-ulit na eh. Hindi po nagalit ang Panginoon, wala pong rebuke na lumabas sa kanyang bibig, kundi puro assurance na yes, tutugon ako. Yes, nakikinig ako. Yes, tutugon ako. So mga kapatid, hindi po dapat tayo huminto ng pananalangin para sa iba. Opo, wala pa pong bunga. Sige, wala pang nababautismohan, tas naliligtas. Pero po mga kapatid, yung assurance po natin, nasa salita po ng Diyos. Sabi po ng Bible, tutugon po ang Panginoon. So therefore, dapat tayong nagpipray patuloy. Ilang tao na po bang nakita po natin na nabago ang buhay, nabautismohan, ngayon ginagamit ng Panginoon sa church dahil po sa mga panalangin ganito. Kaya po hindi po dapat tayo huminto kasi may mga naliligtas.
Malinaw talaga na yung ganitong klaseng panalangin, ang layunin ng Panginoon ay gamitin niya. Na mabago ang ating po mga puso kasi hindi naman na-change yung direksyon ng Panginoon. Iwawasakin niya pa rin talagang Sodoma sa Gomora. Babaguhin yung ating pong puso at magliligtas din. Kasi may niligtas po siya, yung pamilya ni Lot. Kaya po, for application mga kapatid, huwag nating malitin o hamakin yung prayer para sa iba. Lalo na sa mga makasalanan. Minsan po, nahuli niyo na rin po ba yung sarili niyo na hindi na nagpipray para sa iba? Lalo na sa mga unbelievers. Alam niyo po, maybe isa sa mga reason, kasi nawalan po tayo ng encouragement na ang Diyos ay tumutugon ng panalangin na ganito. So magtiwala po tayo, sinabi po ng Diyos sa Biblia. Sana po lahat po tayo makapagsabi dahil sinabi ng Panginoon sa Bible, gagawin ko yan. Gagawin ko yan. At yung prayer ng intercession, mga kapatid, kailangan nating mag-effort. Kasi po, yung panalangin para sa ating sarili, normal na yan sa atin eh. Sino bang hindi nagpipray para sa pag-iingat ng sarili? Para sa financial na pangangailangan ng sarili. Lahat tayo nagpipray niyan eh. Pero po yung ganitong klaseng mga panalangin, mga kapatid, we need effort kasi ito, mag-benefit nito, iba. At minsan, sa sobrang pagiging selfish natin, nakalimutan na natin mag-pray para sa iba. Kaya po mag-effort po tayo dahil sa resulta, mga kapatid, yung Panginoon nakikinig. So dahil doon, yung Panginoon magliligtas, yung Panginoon tutugon, dahil doon, mag-pray tayo. Conclusion na lang po, tapos na po tayo. Para sa ating pong pagwawakas, yung ginawa po ni Abraham ay parang picture po ng gagawin ni Jesus Christ na pamamagitan para sa atin. Jesus Christ ay nagdusa at namatay para po tayo makalapit sa Diyos. Kung yung ating pong tagapagligtas, mga kapatid, pinalo, binugbog, pinako sa krus, pinahiya, sugat-sugat, para po mamagitan para sa atin. So bakit hindi po tayo mamagitan para sa iba? Kaya po, mamagitan po tayo sa iba dahil ang Diyos ay tutugon. Tayo po mag-pray. Ama, marami pong salamat sa inyo pong salita na nag-encourage po sa amin, Panginoon, na hindi po baliwala ang aming pong mga panalangin. Salamat, Lord, dahil po ito po ay malaking blessing, Panginoon, sa amin, na magtulak sa amin ng mas malagong prayer life pa, Panginoon. Dahil po tumutugon po kayo. Tulungan niyo po kami, Lord, na magtiwala sinabi ng inyo pong salita at gawin po namin ito sa aming pong buhay. Kaya po magpala ng mga salita mo sa aming pong mga puso. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.